Ang 6 na pinuno ng lahi ay namutla, puno ng matinding takot ang kanilang mga mata. Tila nahulog sila sa isang nagyelong bangin, pakiramdam ay napakaliit sa harap ng dambuhalang anino. Hindi nila mapigilan ang panginginig mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, at isang matinding pagnanais na lumuhod at sumuko ang bumulwak. Nang bumaba ang aspeto ng Celestial Emperor, isang nakakatakot na presyon, na parang rumaragas ang alon, ang kumalat sa langit at lupa. Tila nagyelo ang espasyo at oras. Ano ang nangyayari? Ang makapanindig balahibong tanawing ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga cultivator na nag-explore sa ilang na kontinente. Diyos ko! Ano yon? Sila'y napalunok, nanginginig ang buong katawan, tila mabibiyak ang kanilang kalooban. Ito ay isang aspeto ng banal na kakayahan. Isang uri ng sukdulang dakilang banal na kakayahan. Si Ouyang Feng, o isang cultivator, ay nanlaki ang mga mata sa gulat, halos lumuwa na, at bumulong ng hindi makapaniwala, sino ba talaga ang nagpakawala nito? Hindi kaya si Hanju? Sa di kalayuan, si Hong Qianye, o isang cultivator, ay nakatayong natigilan at hindi makapagsalita. Ang kanyang matangos na mga mata na parang phoenix ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Ito ba ang pamamaraan ng taong iyon? Kahit gaano kalawak ang kanyang kaalaman, hindi niya maiwasang mabigla ng husto sa harap ng aspeto ng Celestial Emperor. Kung ikukumpara dito, ang mga aspeto ng sekta ng Budismo ay parang mga tumpok lang ng tae ng aso. Naglakbay na siya sa buong gitnang rehiyon, nakasaksi ng hindi mabilang na mga aspeto ng malalakas na eksperto, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay naging pangkaraniwan sa harap ng aspeto ng Celestial Emperor. Maaari lamang silang yumuko at sumuko. Sa sandaling ito, si Hanju, na nakatayo sa ilalim ng aspeto ng Celestial Emperor, ay naramdaman ang malaking pagbabago sa kanyang katawan, labis na nasisiyahan. Mga kasama, sabayan natin siyang lumaban hanggang kamatayan, umungol ang pinuno ng lahi ng bato. Pinasabog niya ang kanyang galit na aura at sumugod patungo sa aninong nakaitim na balabal. Ikaw na tipak ng bato. Talagang ikaw ang pinakamatigas ang ulo, malamig na ngumiti si Hanju. Mula sa malayo, itinuro niya ang isang daliri. Boom! Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang pumunit sa kawalan, ang kapangyarihan nito ay bumalot sa buong kalangitan. Ginamit ng aspeto ng Celestial Emperor ang sukdulang banal na kakayahan nito, ang daliring pumuputol sa langit. Hindi sumigaw ng kahindik-hindik ang pinuno ng lahi ng bato. Ang buong katawan niya ay tinagos ng mapanirang gintong liwanag. Maging ang mga natitirang tipak ng bato na anyo niya ay nadurog hanggang maging abo, ganap na naglaho sa mundo. Patawad, nakakatanda. Patawarin mo kami. Ang mga pinuno ng lahi ng kaliskis, lahi ng sungay, at lahi ng kahoy ay tuluyan ng nawalan ng ganang lumaban, nakaluhod at nagmamakaawa sa takot. Hindi na nag-aksaya ng maraming salita si Hanju. Bawat kumpas ng kanyang kamay ay nangangahulugan ng isang buhay na nawawala. Direkta niya silang pinatay lahat ng walang anumang pag-aalinlangan. Nang tumahimik muli ang larangan ng digmaan, binawi ni Hanju ang aspeto ng Celestial Emperor. Naramdaman niyang 80% na ng kanyang espiritual na lakas ang naubos. Bahagya siyang kumunot ang noo at bumulong, bagamat napakasarap gamitin ito, talagang nakakaubos ito ng espiritual na lakas. Oras na para bumalik sa pangunahing usapin. Tinignan ni Hanju ang paligid, biglang kumunot ang noo. Enan? Nasaan na yung daga? Ang puting dagang si Tutu, na kanina'y naghihingalo sa lupa, ay hindi malaman kung kailan nawala ng walang bakas. Kasabay nito, isang puting anino ang humagibis na parang ipo-ipo. Ang mga tanawin sa paligid ay mabilis na nagbabago. Napakadelikado. Ang nilalang na iyon na may 2 paa ay talagang nakakatakot. Sa isip ni Tutu, ang mga eksena ng nakapangingilabot na labanan kanina ay malinaw na bumalik. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Isang panginginig mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang bumalot sa kanya, na nagdulot ng walang katapusang takot. Kung hindi ako magmamadaling tumakas, baka mas malala pa ang kahinatnan ko. Ngunit kakaiba.
Kanina lang, puno pa ng sugat ang katawan ko, bakit ngayon ay bigla na lang gumaling? Nahihirapang mag-isip si Tutu, ngunit agad din itong isinantabi. Hindi mahalaga. Ang kailangan ngayon ay lumayo sa nilalang na iyon na may dalawang paa. Iyon ang pinakamahalaga. Tumakbo siya kung saan-saan, ang mga matay ligalig, ang maliit na ilong ay walang tigil sa pagsinghot, hinahanap ang mga amoy sa paligid. Bigla, nakaramdam siya ng isang pamilyar na amoy na mabilis na papalapit. Naku po! Hinahabol ako ng nilalang na iyon na may dalawang paa. Tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Desperadong iginalaw ni Tutu ang kanyang apat na paa, na parang isang bagyo na humahagibis sa kagubatan. Swoosh! Biglang lumitaw ang mga alon sa kawalan na tila. Pinupunit ito. Isang itim na anino ang tumagos sa kawalan, si Hanju. Ginamit niya ang teknik ng dakilang kawalan, at sa isang iglap ay nakalapit na sa kanyang target. System! Ang daga ay nasa unahan lang. Opo, guro. Konti na lang po. Mahuhuli niyo na siya. Umalinggaw ang paalala ng system. Bahagyang umuso si Hanju, umiling at natawa. Ang dagang ito ay talagang magaling tumakbo. Kung wala ang system, baka nga nakatakas na talaga siya. Habang pinagmamasdan ng anino ni Tutu na palihim na tumatakas, hindi maiwasang magkaroon ng kaunting masamang balak si Hanju. Nagpasya siyang hulihin ito at paglaruan sandali. Mukhang masaya ito. Patay na. Bakit nakakahabol pa rin siya? Paano niya nalaman kung saan nagtatago si Tutu? Si Tutu ay lubos na nataranta. Pakiramdam niya ay sinusundan siya palagi ng kamalasan. Boom! Biglang yumanig ng malakas ang kalawakan. Isang dambuhalang presyon ang bumagsak. Naramdaman ni Tutu na parang may isang buong bundok na dumagan sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na presyon ay pumigil sa kanya na makagalaw. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Chick! Chick! Sinubukan niyang pumiglas, ngunit biglang umangat ang kanyang apat na paa mula sa lupa, lumulutang sa ere. Ang kanyang mga paa sa likod ay hinawakan at itinaas ng isang dambuhalang kamay na nabuo mula sa espiritual na lakas. Swoosh! Dahan-dahang lumapag si Hanju sa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa interes habang maingat siyang inoobserbahan. Nanginginig ang buong katawan ni Tutu, nanlalamig ang kanyang likod. Ang nilalang na ito na may dalawang paa siguradong kakainin niya ako. Ang nakakatakot na ideya ay dumaan sa kanyang isip. Agad siyang nagmakaawa, patawad po. Ang karne ni Tutu ay maasim. Napakahirap kainin. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na si Tutu. Tinaasan siya ng kilay ni Hanju. Maasim ang karne mo. Opo. Maniwala po kayo kay Tutu. Napakasama po ng lasa ng karne ni Tutu. Pag kinain niyo po, utot kayo ng utot. Naramdaman ni Tutu ang isang sinag ng pag-asa at masigasig na nagpaliwanag. Hinaplos ni Hanju ang kanyang baba, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Lene. Ngayong sinabi mo iyan, lalo ko pang gustong subukan. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga matay matalim, ang kanyang ekspresyon ay napakabagsik. Patay na. Nanlaki ang mga mata ni Tutu, nanigas ang kanyang mga pupil, pagkatapos ay unti-unting nawalan ng pokus. Tumagilid ang kanyang ulo, may puting bula na lumabas sa kanyang bibig. Hinimatay sa takot. Natigilan si Hanju. Bahagyan niyang sinundot ang pisngi ng daga at natuklasang wala itong reaksyon. Agad na naging kakaiba ang kanyang mukha. Ayon sa system, ang puting dagang ito ay nagtataglay ng Great Law Immortal Body, isa sa pinakamalakas na uri ng immortal body. Pero sino ang mag-aakala na ganito pala kaliit ang kanyang loob? Tinakot lang ng kaunti ay hinimatay na agad. Natawa si Hanju, umiling at pumitik ng daliri. Sige na nga. Pwede na ring alagaan bilang alagang hayop. Makalipas ang kalahating oras, bahagyang gumalaw ang maliit na ilong ni Tutu. Inaantok siyang nagising.
Isang kakaibang mabangong amoy mula sa hangin ang gumising sa kanya agad. Ang bango. Hindi pa pala patay si Tutu. Maingat na inilabas ni Tutu ang kanyang ulo, mausisang tiningnan ang paligid. Bigla siyang natigilan. Hindi kalayuan sa harapan, isang makisig na binata na nakasuot ng itim na balabal na may bordang gintong sinulid. Ang mahabang kulay pilak na buhok ay nakalugay, bawat hibla ng buhok ay kumikinang na parang mga snowflake sa gitna ng taglamig. Sa sandaling ito, bihasa siyang nagsisiga ng apoy, mainat na nag-ihaw ng karne. Ang karne ay naihaw hanggang maging kulay ginto, ang balat ay malutong, at ang masaganang amoy ay sukdulang nakakatakam sa pang-amoy. Sa tabi, isang malaking kaldero ang kumukulo, naglalabas ng isang mayaman at hindi mapigilang bango. Hindi kaya? Natakot si Tutu, yumuko ng husto, ang kanyang maliliit na tainga ay kinapa ang buong katawan. Matapos makumpirma na buo pa rin ang kanyang katawan, nakahinga siya ng maluwag. Nang makita si Hanju na nakatuon pa rin sa pag-ihaw, nagkaroon ng ideya si Tutu na tumakas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa, naghahandang tumalilis. Maging masunurin ka at lumapit dito. Huwag mo na akong piliting hulihin ka ulit. Isang mahinahon ngunit lubhang makapangyarihang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Bagamat hindi malakas ang tunog, sa pandinig ni Tutu, ito ay parang dagundong ng kulog. Na nakakatanda eh. Parehong natatakot at maingat, dahan-dahang lumapit si Tutu. Palihim niyang sinulyapan ang iniihaw na karne, hindi na malayang tumutulo ang kanyang laway. Kumalam ang kanyang tiyan na parang nagpoprotesta. Sumulyap si Hanju at hindi mapigilang bumuntong hininga. Tignan mo nga iyang itsura mo. Wala ka talagang pag-asa. Heto, para sa'yo. Madali niyang inihagis ang isang piraso ng malutong na inihaw na karne. Nagmamadaling sinalo ito ni Tutu at, nang hindi nag-isip, agad na ninuya ng buong gana. Ang lasa ay malutong, mabango, makatas, napakasarap anupat ang kanyang dalawang mata ay nagningning na parang mga bituin sa gabi. Ang kanyang maliit na buntot ay kusang kumawag-kawag, ang puso'y puno ng kaligayahan. Anong karne ito? Hindi pa nakakatikim si Tutu ng ganito kasarap. Ngumiti si Hanju ng may lihim na kahulugan. Karne ng daga? Natulala si Tutu, naniga sa kinatatayuan, ang mukha'y puno ng sukdulang takot. Iye! Halos mahulog ang karne mula sa kanyang bibig. Namutla si Tutu, halos maiyak na. Nakita ni Hanju ang kanyang itsurang tulala at agad na natawa ng malakas. Ha ha ha! Dahan-dahan niyang pinitik ang noo nito. Tanga! Karne ito ng kuneho. Ah, karne pala ng kuneho. Dinilaan ni Tutu ang kanyang mga labi at bumulong, kawawang kuneho pero ang sarap. May naisip siya, nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay nahihiyang nagtanong, nakakatanda. Talaga po bang hindi niyo ako kakainin? Bagamat pinakain na siya, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala tungkol sa tunay na layunin ni Hanju. Bahagyang ngumiti si Hanju. Bakit naman kita kakainin? Kung talagang may balak siya, kaswal niyang itinuro ang malaking kaldero kung saan kumukulo ang tubig at naglalabas ng mabangong amoy. Kanina ka pa dapat nasa loob niyan. Gulp. Tiningnan ni Tutu ang kaldero at hindi sinasadyang napalunok. Sa wakas, ang mabigat na bato sa kanyang puso ay medyo gumaan. Nakakatanda, naniniwala na po si Tutu sa inyo. Pwede po bang makahingi pa ng isang pirasong karne? Nang marinig ito, natawa si Hanju. Pwede. Pero sa isang kondisyon, kailangan mo akong kilalanin bilang iyong guro. Payag ka ba? Ha? Natigilan si Tutu. Kukunin siyang disipulo. Mas nakakagulat pa ito kaysa sa posibilidad na kainin siya. Nakakatanda, delikado po ba maging disipulo ninyo? Nag-alinlangan siya ng kaunti. Nais lang niyang mamuhay ng mapayapa sa gubat, walang inaalala. Bahagyang tumikhim si Hanju at seryosong nagsabi, bilang disipulo ko, maaari kang kumain at uminom ng sagana. At kung may panganib, nandito ang iyong guro para protektahan ka. Ganito kagandang pagkakataon, sigurado ka bang ayaw mo?
Gusto. Gusto po. Gusto ni Tutu maging disipulo ng nakakatanda. Itinaas ni Tutu ang kanyang maliliit na kamay at masayang sumigaw. Seryoso ang mukha ni Hanju. Hindi ka pa ba yuyukod sa iyong guro? Natigilan sandali si Tutu pagkatapos ay masayang yumuko at lumuhod. Ang disipulong si Baek Xiaoqi ay nagbibigay galang kay guro. Nasiyahang tumango si Hanju. Yenel, tumayo ka na. Sakto sa sandaling iyon, umalinggaw sa kanyang isip ang paalala ng system. Ding! Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon na mag-recruit ng disipulo. Gantimpala, sukdulang banal na kakayahan, teknik ng 5 sukdulan ng samsara na dakilang paglipol. Teknik ng 5 sukdulan ng samsara na dakilang paglipol, walang hindi kayang sirain, walang hindi kayang lipulin. Maaaring lumikha ng malawakang pinsala, ang lakas ay sukdulang nakakatakot. Nasiyahang tumango si Hanju. Isa na namang pamamaraan sa pagpatay. Hindi masama, hindi masama. Gaya nga ng sabi nila, hindi kailanman sobra ang pagkakaroon ng maraming kakayahan. Dito nagtatapos ang episode ngayon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng positibong komento. Thumbbook thumb down 131, 6.